Kain tayo, guys. Eto, ano na naman tayo ngayon? Kaintuhan. Ayun. Sarap ang ulam namin. Ay, nako. Hasa-hasa. Hasa-hasa. Ano yan? Baka naman sabihin nyo, lahat naman to si Louie Boy. Puro gusto niya. Sa totoo lang kasi. Ay, gusto talaga. Sa totoo lang kasi, gusto ko to. Hasa-hasa. Ito yung sinasabi ko na pagka yung naglalaway ako. Puro yung dalian mo. Yung pagka yung natirang isda, katulad niyan. Kung may matitira dyan, kakanin ko bukas with pandesal. Sarap. Thank you. You're welcome. Ngayon, Bakit naman mag-uulam ka na hindi mo gusto, di ba? oo. Kaya yung mga kinakain namin lang, yung sinasabi, ang sarap, ang sarap. Oo, gusto ko. Yun na lang lagi na naririnig. Alam mo naman, kakain ka ng ayaw mo. Kung may choice ka, di ba? Ito naman, friends, upo. Upo na may ground beef. Kunti Ayan. lang. Yung kalahati yan ng upo eh. Oo, okay lang. Hindi maganda. Ang gulay nyo guys, pagka for example yung upo, mahaba, maraming masyado sa isang kainan namin. Ninati ko, binalot ko ng Foil. cling wrap. Foil din, pwede kaya lang, mas mahal ang foil, kaya doon na lang tayo sa saran wrap or cling wrap. Hindi siya nasisira. Matagal bago masira. Sige mo sa ref. Pero kung wala kasing yung ganon. Dali lang, masarap. Madali lang. Pag mga sibuyas dahon sa foil, kaganyo. Tagal. Kasi di ba yung madaling masira. Kwento ka ulit ha, kakain mo na ako ha. Magkamay tayo. Harap. Unit. Sarap guys. Ang hindi lang yun ang naririnig niya na masarap. Talagang masarap. Talaga masarap. Siyempre, kakain ka na rin lang, di masarap na. At saka ganyan ang ulam na. Pwede na kami. Hindi kami nagtitipid na. Ay, sabi nag-retire sila. Hindi naman na sila nag-i-steak, no? Mas masarap ito. Natutulan, hindi pa kami nakapag-steak dito mula nung dumating kami. Paano naman? Mas masarap ang gulay. Ito sila. Saka paano naman doon? Puro kami talaga steak. Kasi yun ang mabilis mo makain doon. Yun, hindi ka na magpapalabot. Prito mo na lang. Or lagay mo sa oven. Kaya yun ang hindi yung mahal. No, kasi binibili namin pag sale lang. Nag-stock kami. Yun ang mabilis mong mailuto. Hindi ka na magigisa-gisa. Dito, may panahon ka magisa-gisa, prito. Saka dito talagang mahal ang steak. Diba? I think so. At saka Hindi pa naman kami nag-crave pa. Hindi, saka ayoko muna. Hindi talaga namin yung gulay isda. Gusto ko muna itong mga to. Nagkakaroon din kami pero mga may sabaw. Puchero, nilaga, o sinigang. Sarap. Mainit ang kanin. Isang gulay. Ang hasa-hasa, masarap din siyang lasa, no? Dati lagi kami nag-stock nito. Yung frozen na, hindi mo alam kung gaano nakatagal sa tindahan. Kaya, wala na siya masyadong lasa. Pero ito, yung hasa-hasa at galunggong, talagang ay, guys. Kumain na kayo ng pagkain nyo. Kumain na kayo. Nakatulog yung isa, Busy siya kanina. Meron siyang bola na merong pwede mo isuksok yung treat or pagkain.
Habang nagluluto ako, busy din siya kakakut-kut ng bola. Hindi mo kasi basta-basta maalis yung yung nakasuksok na mga pagkain. Kaya, siya, yung nagigigil siya. Sarap. Pati yung anghang nito, sarap. Okay, so. Chili Excuse me. mansi. Excuse me guys. Chili mansi. Ano to? Maggi. Spicy. Kamang-tama yung anghang na. Tapos, dagdagan mo lang ang kalamansi kung gusto mo maasim. Masarap sana magkamay. Kaya lang may sabaw. Isda na lang kamayin. Ako sa ganitong ulam, solve na ako. Buti nga pareho kami lang. Pareho kami. Ano ba? May tao di ba mahilig karne lang or baboy lang. Manok. Manok lang. Pareho kami mahilig sa gulay at saka isda. Sarap. Masarap guys. Wala na. Wala na, konti lang para na maubos. Para walang panga. Walang pangat. Panga. Pangat. Diba guys? Tamang-tama ang anghang nito. Tumutulo na si Pungko niyan. Talagang tama na, ang dami niya. Ako, ano pa? Ay, meron pa pala ako. Kahit doon, hilig kami sa hasa-hasa. Yun nga lang frozen. Hindi sariwa. Hindi mo alam kung gaano nakatagal sa freezer. Kaya hindi masarap. Nakakain ka lang ng hasa-hasa. May lasang isda pa rin syempre. Pero hindi kagaya nito eh. Talagang masarap. Kasi rito, pagka ang isda sariwa, talagang masarap. Totally pa lang namin ito binili. Pag linggo kasi at saka Webes, hapon, may fresh na isda doon. Tapos may mga, yung vegetable stand at saka fruit stand, lagi na yun, araw-araw na sila doon. Pero pag Webes at linggo, may isda. May mga street foods. Ilan lang. Tapos may ukay-ukay. I think ukay-ukay yun. Nakahangin. Ano? Bago kung gusto ko. I don't know to you. Ay, isa pang talipapa na hindi pa namin napuntahan. Nga. Nandun sa may Pakihati kapaya. mo ako, please. Nandun sa may kapaya. May ulo banda? Ha? Either or. Sa may kapaya banda, hindi pa may talipapa din yata doon, ano? Sabi ni Percy. Bumili siya doon ng sibuyas minsan. Speaking of sibuyas, wala na tayong sibuyas pala. Wala na?
Merong onion powder. Sarap ng ulo. Ano, no? Ha? Ulo. Ito. Sarap. Sa kanya tinira talaga niya, oh. Saving the best for last, oh. Ubusin mo lang ang anogaan. Alin? No, ang dami niyan. Pero hindi na matakpan. Ayan na lang ako, oh. Ayan na lang ako. Pwede lang sana mag-share ganyan, oh. No? Kaya na yan, please. Kainin mo na. Our friend Jing Solis, I hope you're better now. Oo nga pala. I hope you're better now, friend. Sana nandun pa kami, dinabisita ka namin, no? Ano bang procedure? Hindi ko alam. Hindi ko na inalam. Tama. Importante lang, pinagdasal natin siya. Sabi ko nga, gusto mo DoorDash, hindi ka sumagot. Hindi daw siya makakakain. Kanin mo na ito ga. Ayoko na. Di ba kumuha na ako? Ayoko na nga. Ano ang gagawin natin dyan? Meron pa ba? Ang dami pa, oh. Wala, dalawa na lang. Kainin mo, ah. Okay. Inaubos. Yan, walang pa nga. Wala na rin tayong buko. Wala na. Bukas. Ang buko at saka sibuyas magkatabi. Hindi natin si Sky bukas. May appointment si Sky. 5, 6, Malamig na kanina, 11. kaya in-off namin ng aircon. Pero ngayon mainit na, pinapawisan na ako. Langga. Ay! Ang ko na. Please. Kanina ang lamig! Kanina ang lamig! Ayun o. Sabihin Ilan nyo, ito? sabihin nyo, matipid kami ha. 6 plus 5, 11 plus 11 plus mga 15 na piraso, guys. Nagto. 420. Sa kalahating kilo. Siyempre, mas mura dun sa Pampang for sure. Pero very convenient naman na. Nandyan lang paglabas namin. Sasali pa pa. Ikaw, you can have this head. Why? Ayoko na, tapos na ako. Ganun siya. Pag alam niya gusto ko. Talaga lang. Thank you. Kain mo kayo. Ayoko na rin. Alam mo, wala pa tayo. Wala. Isa pang wala. Ano? Luya. Kaya pala hindi ako makain ng salabat eh. Paano gaganda boses ko niyan? Yung ano na lang, yung ginger lemon tea. Marami dyan. Sarap yun. Ano mo ko kagabi, di ba? Pinakita mo sa kanila kung paano pagkain ng ulo? Wala na makita eh. Bata pa lang ako, tulong akong kumain ng isda. Siya, Oh, bagal din ito. siya pag isda. Excuse, etong ano natin, oh. Indian mango. May nakita kami Indian mango, guys. Kakana-kana. Ay, kwento mo na pala si ano. Eh? Dream Ivory, nalimutan mo. Ay, yung last hindi naman ang kwento. Rapo. Napakahamil. Sausaw pa rin dito. Right, yeah. Wala na mabiling Indian mango. Kala nga natin, wala na eh. Meron pa pala isa. Solve na ako for this season. Ilang beses ka na na-solve eh. Napakarami ko nakain. Oo ba?
Pwede sa next season na ulit. Wala na. May ano, dun sa Telepapa, mayroon. Wala na tapos na yata season eh. Pero may nakita pa kami. Mabunot. Hmm? Mabunot siya, oh. Dahil bunot. Guys, kwento tayo. Kaintuhan. Kaintuhan. So, kinuwento ko last time. Kinuwento namin yung tungkol kay Angel na binigyan ng yung first break niya kay Mike Posner, di ba? Yung binayaran siya ng 2,000. Ginawa lang yung base sa hulihan ng kanta. Last part. $2,000. Yun ang first break niya. Tapos pagkatapos nun, ganun pa rin. Bibenta siya online ng mga music. Nagmamahal na yung mga ano niya. Yung mga beats niya. Ang Dream Ivory, silang dalawang magkapatid yun. A band. Yung Na- ginseng, Christian lang. Chris lang. Angel. Pero yung Dream Ivory silang magkapatid. Pero at that time, nauna sa music industry si Chris. Tapos dahil sa nakamit niya na naging manager na nila ngayon, na-manage tuloy ang Dream Ivory at nagkaroon sila ng mga concert sa iba't ibang states, sa Canada, at sa US, gano'n. Ay, so, Another- may lang. Another break na bigay sa kanila. Dahil doon sa kay Chris na yung manager na nakilala niya at nag-manage sa kanila hanggang ngayon. Tapos nalaman nga na yun, yung kay Mike Posner. Ano yan? Yung may kanin doon sa Yung kay Mike Posner, ayun, kanya may manager na lumapit sa kanila. Ngayon, so after yung kay Mike Posner, no, hindi ko alam kung anong gap ng time. Pero silang magkapatid, mula nung ipinorm nila yung asim, Nilo, May asim yung gitna. mula nung finorm nilang Dream Ivory, silang dalawa lang. They play the keyboard, they play the guitar, mostly guitar. They make the music, all original music. So, patuloy yun, ano? Pero Chris on his own, kasi siya nauna sa mga ganyang bagay. So, one time, at that time, he was, out of town. Wala siya sa Amerika. Out of the country. Ngayon, pagka wala kasi siya, maaga pa, nasa bed na ako. Dood lang ang TV kasi the next day, may pasok ako that time. Eto ngayon, ang Chris natulog ng late na in the afternoon, mga alas 7 nagising. Dito pala ako dapat titingin. Nagising siya, diretso siya sa kwarto. Ma'am. Excited siya. Ano meron? Sabi niya, ma'am, tinawagan ako ni ganito. May sinabi siyang pangalan. Hindi ko na matandaan. Sino yan? Manager ni Knight Lavelle. Knight Lavelle is a singer, rapper, musician na taga Canada. O ano ngayon? Sabi niya, di ba nagbibigay ako ng mga samples ng beats sa mga iba't ibang mga musician, mga singer, rapper dito sa States at saka kung taga saan man sila, Canada. Para advertisement niya. Niya-advertise niya sarili niya. So sabi niya, isusurprise ko sana kayo. Sabi niya kasi, sa album niyang ni-release, kare-release lang, or i-release, sabing ganon, he chose 14 of my music, my beats. His album. In his album. So, 14 daw out of, I don't know kung 17 or 18 na songs sa album ni Knight Lavelle. Ilalagay ko yung picture niya dito. 14 of those, siya ang gumawa ng music. So, Si Christian. sabi niya, Ma'am, I don't know how much they will pay me, but I think it's good money. Kasi, yung sa kanya, ina-advertise niya lang. So, ngayon, pag binayaran siya, nagustuhan ang ginawa niya, malaking bonus yun sa kanya. So, eto ngayon ang kina-exciteran niya. Kasi habang natutulog pala siya, yung manager ni Knight Lavelle, tumawag sa kanya, nag-leave ng maraming messages. So, ngayon, tinawagan niya pagkagising niya, ang gusto pala mangyari, tinanong, do you have passport na current?
can you fly to Canada right now? The soonest flight. So sabi niya, ma'am, ilang taon siya noon? Siguro nag-21 na rin siya. Kasi 21 lang siguro o magto-21. Magpo-21. Magto-21 kasi parang ano yun, January or basta winter time. Birthday niya May. So magto-21 pa lang yata siya noon. So sabi niya, ang sagot niya doon sa manager, natawa pa yata manager kasi sagot niya, sabi niya, let me ask my parents. Sabi niya, ha? You have to ask your parents. Yeah. O sige, go ask your parents. Kasi sabi niya, ma'am, you want to go? Sabi ko, sino yan? Baka kung mga scammer yan, gagawin ka lang drug mule. Teka muna. Kasi doon, basta nag-age ka na ng 18, you can decide for yourself. Wala na nung parents, hindi na. Dito kasi, yung hanggang sa Kahit ilang taon ilang ka taon ka lang. na. Tatanungin ko muna sa nanay ko, sa tatay ko. Kanya, ayun. Kaya natawa yung manager, you have to ask your parents. Sabi niya, siyempre tayo mga Pilipino, di ba? Tinuruan natin mga anak natin na, ay ganun na, hindi na sila, ilang taon na sila. Kahit na, sabi, ma'am, dad, I'm gonna go to the store. Kahit na yun lang, nagpapaalam sila. Tapos pag may change of plans, they always call or text na, ganito, ganyan. So anyway, sabi ko, baka mga masasamang tao yan, kilala mo ba yan? Kasi mamaya gagawin ka ng drug mule, di ba? Yung bang, sige. Napadadala sa'yo. Kasi ang sabi, papamasahian daw siya, all expenses paid, pati yung Airbnb doon na titirhan niya, everything is paid for, susunduin daw siya. Sabi ko, ako pa nang mahilig manood ng mga crime TV, mga crime sa YouTube or sa TV, mga crime show. Naku, sabi ko, ganyan ang mga ginagawa ng mga yung mga drug trafficker, yung mga drug dealer or drug lords. Maghahanap sila ngayon ng mga inosenteng tao, tapos sasabihin nila, ay, by the way, may makikipag-meet sa iyo sa airport, pakidala na lang ng ganito ko, nagpabili ako ng ganito, hindi mo alam, drugs pala yun. Ako, dami ko na iniisip, kapraningan, kumandar, kasi lalo pa wala siya. Sabi ko, let me call your dad, let's ask what he thinks. Sabi ko, but did you wanna go? Tapos sabi niya, binigay niya sa akin pangalan, sinearch ko sa internet, ang pangalan ng tao. Sabi niya, you can talk to him, ganito, ganyan, if you want. Tapos yung singer na si Night Lover, tinawagan ko siya. Rapper. Oo, rapper. Tinawagan ko si Louie Boy. Sabi, inexplain ko kung ang sitwasyon. Tapos buti siya, kasi ako na excited, at the same time na nervyos. Pero siya malumanay siya. Sabi niya, well, ano sabi mo? Sabi mo, kasi mula pa bata, ang mga bata, mula pa maliit sila, lagi nilang sinasabi. Ano sinasabi mo tungkol sa star? Hindi, kasi parang nakinikita ko rin na sa kanila at saka pinagdadasal ko na I always told them that, your star will shine. Yun. Tapos, kaya sinasabi ko, yung chances dumarating yung once in a while opportunidad, only knock once minsan sa buhay sa tao. Kanya pagka yung chance na yun dumaan sa buhay mo, you have to grab it. Kasi merong mga tao na pagka may chance na yan, nakita yan, yung opportunity dumarating, yan, nakikita ganyan. Tinitingnan lang, yan. Hanggang sa dumaan sa harap, hanggang sa lumampas, pinalampas lang. Pero kayo, pag nakakita kayo ng opportunity you have to grab it. Kung nakita nyo ganyan, palapit na ganyan, dadaat sa tapat nyo. Kung pwede, hanggang dito pa lang, wala pa sa tapat nyo, dito pa lang, i-grab nyo na. That's how it works, sabi kong gano'n. So yun lagi naririnig nila mula bata pa sila. Agawin nyo kaagad yung pag kami nakita kayo dumarating na oportunidad ng ganyan, agawin nyo na. Kahit malayo pa sa inyo. So yun lagi ang sinasabi sa kanila. So ngayon, nung nagkausap na kami doon, sa telepono, sabi niya, well, sabi Louie Boy na, maybe this is the opportunity na pinag-uusapan natin mula pa noon. Na, ito na yun. Ano mo muna to kasi may langaw. Takpan mo. May langaw na kapasok nung nagpaprito ako kanina. Nakakahanap sila ng butas kahit may screen, nakakahanap sila ng daanan. So anyway guys,
So sabi namin, yun nga, parang, at saka nagdasal kami. So, Always naman lahat naman pinagdadasal natin. nagdasal kami kasi yung bang, ano ang feeling mo or yung ano sa puso mo ng Diyos na, ano ba to, okay ba to, nakakatakot, syempre, he never traveled by himself at that time. At that time, never pa siya nag-travel na mag-isa. International flight pa. Meron pa siyang layover, sabi ng manager. So, bago pa nakabili ng ticket, sabi ko, ang purpose kasi nun, gusto ng manager na i-surprise yung singer, rapper, si Night Lavelle, ng presensya ni Angel or ni Chris. We call him Angel. Ang totoo niyang pangalan, Christian. Na i-surprise si Night Lavelle ng presence ni Chris doon sa club kung saan sila magse-celebrate nung pag-release ng album niya. Kasi yung album ni Night Lavelle maraming kinita, sumikat, kumbaga. Nag-boom. So, Yung 14 songs ni Lavelle doon, yun nga gawa nga ni hindi yung lyrics, yung music lang. ni Christian, ni Angel, yung music. Kaya tuwang-tuwa siya. So, gustong i-surprise ng manager si Night Lavelle. Gusto niya nando si Chris So, para i-surprise si Lavelle. so ngayon, nung nagkausap na kaming tatlo, siya, ako, si Chris. So, na-decide namin, with God's guidance, yung bang alam mo yung conviction sa puso mo. Kasi kung hindi ka magbe-pray, hindi siya matutuloy. Dahil ang kapraningan ko, ang dami kong iniisip ng mga posibilidad na masasama na mangyayari. Tsaka anything, hindi matutuloy. Everything we plan, lahat hinihingi natin ang decision kay Lord. So, yung may conviction ako, okay, I think this is a right thing to do. Pero grabe guys, alam mo, nag-call off na ako. Paano ako hindi magko-call off, guys? Kasi di ba work ako the next day. Nag-call off na ako. Paano naman kasi ako hindi magko-call off? Winter time noon, wala siyang jacket. Kasi sa California, may jacket ka lang na any jacket, okay na. Kasi hindi naman nag-snow. Ang snow nandun sa bundok at sa mga ibang parts ng California. Pero sa amin, hindi naman nag-i-snow. So, wala siyang jacket na pang snow. Canada winter. pupuntahan. Canada, winter pa. So, kailangan niya ng, gabi na, by this time natapos kami mag-usap, lahat-lahat, naka-decide, nakabili ng ticket ang manager, napadala niya picture ng passport doon sa manager, yung back and forth na communication. By that time, alas 10 na. Alas 11, 10, 11 o'clock. So, buti na lang that time, yung Walmart na tindahan sa amin, 24 hours open yun. 24/7. 24/7, hindi nagsasara at that time, kasi eventually, hindi na sila 24/7. Pero that time, 24/7 sila. So, pumunta kami doon kasi yun na lang, mall close na, lahat close na. So, pumunta kami doon, may nakita kaming jacket, pero syempre, kung familiar kayo sa Walmart, yung mga affordable yun, kumbaga, yung regular lang. Mura. Sabi niya, ma'am, ayoko naman ito. Sabi niya, pupunta daw ako doon sa party, doon sa club, na sabi niya, wala naman akong, hindi naman maganda yung jacket. Ay, Chris, magpa-inarte ka pa, gusto mo mamatay doon sa lamig. Pagdating mo doon, matigas ka na. Aalis ka na mamaya alas 5. Ang flight niya the next day, alas 5. Sabi ko, wala tayong choice. Sabi ko, just buy it. Sabi ko, well, just buy it. So, binili ko. Tapos umuwi kami, bumili pa lang mga toiletries niya, kung ano-ano. Na kailangan niya. Nag-impake pa kami, tinulungan ko siya. Kasi 2 nights daw siya doon sa Canada, from California. By the time natapos kami, alas 2 na. Kailangan naming umalis ng 3:30 papunta ng airport. Dahil flight alas 5. Alas 5:30 ang flight. Hindi, alas 2 pala kami umalis. AM. O alas 3, basta maaga. Sabi ko, Chris, pumikit ka. Hindi naman yata siya nakatulog. Siyempre, excited siya. Ako, hindi rin makatulog dahil kasi ako pala tulog. Ngayon, pag ganyan lang, konti lang, isang oras lang yata ang gap. Tapos magdadrive na kami kasi wala nga siya. Kung nandito doon siya, walang problema. Pero ako lang kasi ang magdadrive din. So, dinrive ko siya, guys, from Lake Elsinore to LAX. Wala kasi madaling araw, so walang traffic. So, a little more than an hour. Nakarating kami doon, never pa siyang nag-fly na siya lang mag-isa. Nakapunta na siya sa ibang lugar, sa ibang international flights, pero
kasama kami lagi. So, tinuruan ko pa siya kung sa paano what to expect at check-in. Pero buti naman sa check-in, nasamahan ko pa siya. So, chinek-in ko siya hanggang pagpunta na, papasok na siya ganyan sa escalator. Hindi na ako pwedeng sumama sa kanya. So, sinabi ko sa kanya tungkol sa gate, seat number, mga kung ano-ano. Tapos, ang worry ko pa, wala siyang tulog. Pala tulog din si Chris. Chris, parang ako. Mamaya, pagpunta niya sa layover at makatulog siya dun sa gate, hindi niya namalayan, umalis na yung pangalawang eroplano. Nako! So, anyway, pagdating doon, so nag-Uber siya from the Hotel. Airbnb to the club. Pagdating niya doon ngayon, may pila, guys, malahaba ang pila ng mga taong doon sa kay Night Label kasi nga nandun si Night Label sa club Parang ngayon. thank you party dahil nga nag-boom yung yung album ni Night Label. Di ang daing tao, daing mga nila, yung mga niya, fans niya. Nahiya ngayon siya na pumunta doon sa harap para kausapin yung bouncer o kung anong tawag mo doon sa may gate or sa may door. Nahiya ngayon siya. Dito ngayon siya sa dulo ng pila. Sabi niya, tapos siguro magtatawag siya kung sinong matawagan niya. Mga puro naman busy doon sa loob. Wala sumasagot siguro. Sabi niya, ay naku, sabi niya, mag-antay na lang ako hanggang makarating daw siya sa harap ng door. Pumila siya. Ano yan? Teka. Okay. Pumila siya. Kaya lang may nakapansin yata sa kanya doon na kilala siya. Hindi niya kilala. Kasi syempre, pag may mga album na ganyan, binibigyan ng credit kung sino mga music, kung sino mga arranger, mga ganyan-ganyan. So, syempre, nakilala na rin siya dahil malaking tao yung inano niya, yung ginawa niya ng music. May sumigaw ngayon, hey, it's Ginseng! Kasi yun ang niya, di ba? Yun ang niya, alias niya. Ginseng. Ginseng. Sabi, hey, it's Ginseng! Nagpa-picture na yung mga babae doon, o kung sino doon. Oh, can we take picture? Can we take picture? Nagkagulungan na ngayon sila doon. Doon napansin na nandiyan na pala si Chris, nandiyan na si Ginseng. Kaya pinapasok na siya kasi Hinila siya. Hinila siya, napapasok. Ipinasok Why na are you siya in sa loob. line? Sabi nila, why are you in line? You should be inside. Tapos so ayun, nakapasok siya. Tapos habang nagpi-perform si Night Label, Hindi alam. hindi pa alam. Tapos andun siya sa audience. Di syempre magulo. Nakita siya ngayon, tapos talagang nakita daw sa mukha ni Lavelle na na-surprise siya at tuwang-tuwa siya na, kasi never sila nag-meet eh. Si Night Lavelle, taga-Canada. Si Chris, taga-America, ibang country. Ang communication nila sa lang. Everything is on phone, FaceTime, Social email, media lang. social media. So, tuwang-tuwa siya. Tumabait din yung yung manager, dahil kasi inalagaan niya si Christian, inalagaan niya yung alaga niyang si Night Label na niya, sinurprise niya. Gusto niya masurpresa. Pero sabi niya, ma'am, kasi ang daming fans niya, hindi na kami nakapag-usap after ng show. Pero, so, humuwi na daw siya ng Airbnb niya. Pagkatapos kinabukasan, pinuntahan siya ni Night Label at saka pinick up siya, ang ganda daw ng gara daw ng kotse. Tapos, Nag-dinner sila. Nag-lunch sila sa isang Vietnamese restaurant. Sabi ni Chris, kasi Pilipino ako, sabi siguro ni Night Label, sabi niya sa isip niya lang, sabi niya siguro kailangan ko itong dalhin sa Asian restaurant. Kaya dinala siya sa Vietnamese restaurant, which is good kasi paborito niya yan ang Vietnamese. Natatawa din si Sky. So ayun, nag-usap sila, tapos sabi niya, ma'am, iba pala talaga yung Sikat. Yung kilala ka, sikat ka, kumakain kami, may mga tao gusto magpa-picture sa kanya. Para nga ako na-awkward kasi sila lahat kinakausap si Night Label. Sabi ko, balang araw malay mo, ganyan ka rin, anak. So, ayun. Ayan, nag-end up sila. End up sila ngayon, Pa-concert na rin sila. Sila ngayon, nakilala din sila. So, syempre, yung mga manager naman na yun, hindi ka naman basta-basta i-manage kasi sila malalaki din ang mga minamanage nila. Hindi ka naman basta-basta i-manage kung parang wala naman silang nakikitang potensyal or, syempre pera yun sa kanila. Ano na lang makukuha nila sa iyo kung i-manage ka nila na hindi ka naman magaling. So sabi ko, pasalamat kayo guys na yung mga manager nyo, at saka magaling yung mga manager nila. Pero yung mga manager nila ngayon, na rin, nag-manage na rin ng mga sikat na tao. Oo, noon pa meron na. Noon pa, wala pa sila. Marami na silang minamanage. Tapos, maganda yung managing team nila kasi mayroon para sa tax,
meron talagang kailangan, meron silang insurance, yung talaga yung kung anong nadararapat para sa kanila, hindi lang ba yung pinipirahan lang sila, hindi. Inaalagaan talaga sila. Kaya nitong opening ng year na naman, kasi every year sinasabihan sila, may insurance pa ba kayo? Health insurance. Ay, nung itong pauwi na kami sa Pilipinas, at saka hindi ko na sila makover kasi they're of age na, at saka hindi na sila estudyante. Sabi ng manager, meron ba kayong, yung isang, marami kasi silang nagmamanage. So, itong babae na siya ang assign sa mga ganyan, mga health insurance, mga taxes, or travel. Sabi niya, ang insurance niyo okay pa? Ay, sabi niya, hindi na, nag-retire na si mami namin. Bakit ilang taon na mami niyo? Bakit nag-retire na? Wala na kayo insurance? Sabi niya, my mom is 55, sabi. Oh, bakit nag-retire na siya? Oh no, my mom retired early and they're going back to the Philippines for good. Wow! Sabi niya gano'n. Sabi niya, natuwa din yung mga manager nila. So sabi nila, so you have to pay for your own kasi meron silang pera. Hati sila ni JR in everything na kinikita, pati mga royalties, pero meron silang business account na nandun lang yun. Pwede nilang i-touch kung gusto nila, pero as much as possible, hindi pinapatouch sa kanila. Kasi, so doon na ngayon kinukuha yung insurance premium nila, at kung ano-ano pa. Mga So, expenses. isa pa yun sa bagay na kampante kami na iniwan namin sila kasi hindi namin pinoproblema yung part na yun. Kasi nung nag-start silang kumita ng pera through their band, parang pati ikaw mamumblema, di ba? Kasi kada tao na mamit nila, hindi mo alam kung mabuting tao na sa kabutihan ng mga anak namin ang pakay nila. So, isa pa yun, kasi subok na, ilang taon na sila with them. So, nakadalawang kontrata na nga sila dun sa music company na Itong manager nila ngayon. Oo. Nakadalawang kontrata na sila dahil kasi na-recoup na nila that time ang pera dun sa music company na na kumuha ng royalties nila at that time nung nakakontrata pa sila. Tapos excuse me. Tapos ngayon recoup na sila. So guys, may mga nagtatanong sa YouTube channel nila. I will put the link below. You can watch their music videos. Mga professionalidad naman yung mga music videos nila. Yung karamihan doon. Kung hindi man kayo ma-enjoy yung mga anak nyo o apo nyo, yung mga young generation. Yeah. Dahil kasi kami, di pupunta kami sa concert. May concert malapit sa amin, San Diego, LA. Pupunta kami pag gano'n doon ang concert nila. Alam nyo, nanonood kami, pero kami hindi kami makarelate sa music nila, sa kanta nila. Natutuwa lang kami as parents, syempre. at saka lagi pa kami nila binibigyan ng importansya kasi, into their little, concert, ina-acknowledge nila kami, my mom and dad, siyempre mga tao, lilingon hanggang sa, tapos pati yung YouTube namin noon, pa nila, mini-mention pa nila sa concert. Tapos syempre lilingon ng mga tao kasi usually nasa likod kami. So, yun kami na-enjoy. Tapos ang mga tao, pati yung mga iba, minsan magpapapicture pa sa amin. Magpapapicture pa sa amin na, can we take picture yung parents ni, ng Dream Ivory. Pero hindi kami makarelate sa mga kanta nila. Pero alam nyo, yung mga nanonood, yung mga nagbayad para manood ng concert nila, ay naku, nagtatalo na, nagtitilian. Sabi ko, hindi tayo makarelate dito. Ang kasi nila, ang audience nila are in their 20s, mga kaedad nila, and young teens. Young teenagers at saka yung older teens. Kasi yung iba nga, wala pang 18, kaya sabi ko, bakit may mga older people din dito na nanonood? Yun pala, mga parents ng mga minors. Ngayon, yun yung mga anak-anak nyo, pamangkin nyo, apo nyo, na mahilig man makinig sa Spotify. Spotify Music. Doon sila kumikita pati sa Spotify. May kita rin sila ron. Doon sila kumikita. Meron silang 3.5 million listeners per month. Parang kung sa YouTube pa niyan, equivalent ng subscribers. Viewers. Hindi, subscribers. Tapos yung nila, mga music, ang welcome and goodbye na music,
it's 160 million plays. Kung sa YouTube yan, equivalent to views. Parang 160 million views. Pero kasi music, so plays. Ang tawag play, P-L-A-Y. Sa ano yun? Sa Spotify. Ngayon, nilagay na rin sila sa sa YouTube. Pero yung YouTube nila hindi hindi masyadong Hindi sila kasi, at saka hindi naman sila kumikita doon sa YouTube eh. Tsaka kasi ang nasa YouTube most likely ang mga nanonood doon yung parang tayo palipas oras, yung mga ganon, yung mga OFW na hindi nga makarelate doon sa mga music nila. So yung YouTube nila, wala sila, they don't hindi nila inuukulan ng pansin na kailangan lumaki kagaya namin, gusto naming lumaki ang YouTube with your help. Pero sila hindi kasi ang target nila is Spotify. Ang YouTube nila para lang may malagyan ng mga music video na ginawa, na professionalidad yung mga music video na ginawa nila na with yung manager na ginastahan yun ng music company na nag-sign up sa kanila. Ginastahan yun. So doon parang may mailagay yung mga music videos. Otherwise, hindi sila parang 20,000 yata lang ang or 25,000 maybe ang subscribers noon. Hindi yung nila is Spotify, doon sila kumikita ng pera sa Spotify. At saka sa mga album release. Apple Music, I think. Apple Music. At saka so ang kagandahan nito guys, because their music is original ang lyrics, original ang music, may royalty na. So ibig sabihin, the more plays, the more listeners, nakita na sila. It keeps making money. It keeps making money. Tapos, ang isa pa pala doon, merong time, recently, na nag-offer sa kanila yung music company nung patapos ng kontrata nila. In-offer sa kanila na bilhin yung yung the whole music thing nila ng Dream Ivory. Malaking pera. Oo. Siguro kung magtig-isa na silang bahay na bayad sa Amerika. Ganun ang presyo. Ganun ang presyuhan. So, malaking pera guys. Pero, magaling ang manager nila. So, ang manager nila, nag-usap sila. Kaming pamilya, nag-usap kami. Silang magkapatid, nag-usap sila. Pareho kami lahat ng desisyon. Kasi, very tempting, di ba? Yeah, malaking pera. Malaking pera. As in, malaking pera. Ayun, naisip nga, napag-isip-isip nila namin. Ayun, kwento mo. Pero yung hindi, yung pera pala na yon, kung ipagbili nila yung rights, yun pala rights. Yung rights sa music, o pagbibili nila, dalawa sila, magkakaroon sila ng mga mamahaling bahay, dalawa na sila, tig-isa silang bahay, sold na sila. Yun ang presyo. Yun ang presyuhan. Pero, yun sa mga pag-uusap nga, pareho kami lahat at saka sabi ko, pagdasal ninyo guys. Pero ang end up, ano tawag doon? Anong word? Ito. So, ang end up, they declined it. Yun, decline. Kasi, isipin nyo guys, malaking pera, very tempting, di ba? Pero pagka na-i-release na nila yun, wala na silang income. Wala na sila. Forever na silang wala na silang income, hindi nila pagkakita. Parang kay kung mga taga dito sa Pilipinas, sino bang nagkaroon ng problemang ganyan? Si Ian Constantino, muntik na naging ganyan, pero binigay daw sa kanya ng music company ang rights. Sino ito? Si Eras Tour, sino ba to? Si Taylor Swift. Yun, Taylor Swift. Di ba nawalan siya ng rights sa mga music niya, pero ngayon ni-record niya at saka binago niya o kung ano pa man ang mga proseso ng pagganyan. So, as tempting as it was for the kids, especially they're young, and they said that the good thing about it is they can always make new music. Because the talent, hindi naman yung binili ang talent mo. Binili lang yung naggawa na nila na mula pa high school yata nung start na ginawa niya ni Christian. So they can still make music. Pero marunong ang mga bata, kasi kahit bata pa sila, dahil sabi nila, Mom, we can make music. We can make as much music as we want.
But we don't know if it will still click. Right. Like it used to be, like this songs now that have in the hundreds of millions na Listeners. na listeners. 160,000 plays, 50 something thousand, 50 not thousand, million, 160 million plays, 50 something million plays, 9 million plays. We don't know kung magkiklik ng ganyan. Kasi kung ibibenta namin, wala na kami. Ni Wala na Cinco, income. wala na kaming makukuha doon sa, kasi binayaran ka Ibebenta na nila yung rights. you know, upfront. Kung ibibenta mo na yung rights. So sabi namin, yes, we agree. Maganda yun, sana nyo napakinggan na wala na kayo, bayad na yung bahay nyo, wala na kayong mortgage, balang araw, mabibenta nyo, bibili kayo ng another investment or whatever. Pero, tama yun na hindi nyo binenta. Total, meron naman silang tatanggapin na monthly. At ang monthly nila guys, sa awa ng Diyos, they can live independently talaga. Sa monthly, lahati na sila nun ha. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na sila, pero they can live independently. Malaki. And Malaking comfortable naman. Malaki income nila. Sa awa ng Diyos, sana tuloy. 2:01 in the morning, 2:01 a.m. Madaling araw, sabi niya, you and Dad have done more than we could. You and Dad have done more than we could have ever asked for. And I always waited for the day we can start returning the favor out of love. Yun. Nakakaiyak. Oo. Tapos, you know, Kinilabutan ka nga eh. gusto ko nga siyang gisingin, kaya lang, alas 2 kasi Hindi ako kasarapan ng nag-iilig tulog. ka. Hindi na siya bili. I-video ko balang araw. Isang araw, i-video ko. Pero, yung bang, it's not about the money. Kasi, kahit na walang bigay na pera, pag nag-text sa akin mga anak ko, hindi masaya ko na kami ini-erase dahil kasi talagang Masaya na kami. inuulit Basta ko. yung nakausap namin, nag-text sa amin, nag-FaceTime sa amin. Ako, Ito, we are so happy. Ito Paula, ma'am, I zelled you, kasi may zell pa kami. I zelled you guys $1,000. Sabi niya, it makes me happy. I'll be able to help you guys while you live a great life there. Oh my God. Kasi ano rin sila, approved din sila sa pag-move namin dito. Yeah. So, kalimutan ko Ngayon, na ang kwento ko. si JR naman, yung bunso, kausap din namin kanina. Oo. Araw na. Sabi ko, JR, you don't love me anymore. Why, Dad? Yeah, because you don't miss me. You don't call me. You don't even FaceTime me. No, I love you so much. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, okay, and then what? Sabi ko gano'n, I will send you money. Si JR ganun. Pero hindi kami humingi. Hindi kami Hindi kami humingi. Sasabihin ko lang sana. Tsaka hindi na kami nagpapaawa-awa Oo. na, ganitong buhay namin. No. Proud pa nga kami. Sinasabi namin, bumili kami ng bike. Bumili kami ng trike. Yung ibig sasabihin ko sana na, and then what? Sasabihin ko sana na yun nga, namimiss ko kayo, mamimiss kita, and then uuwi kami dyan, yung bang ganon. Ay akala nyo siguro kung ano yung sabi ko, and then what? I will send you money. Sabi ko. Si JR yan, ganun. Kahit na, Thank you, lalo pa sa Thank daddy niya. you, Kasi Lord. lagi ko sinasabi, Thank you, Lord. Dad is older than me. Make him happy the rest of his life, guys. Pwede nyo kung hindi maalala. Tapos, ang daddy nyo, lagi nyo unahin. Kaya naman pagka may yan, Bigay sa akin yan. Ma'am, tita online, ma'am, do you think daddy will... Ay, no, JR, daddy doesn't like that style. That's your style. Okay. Sabi ko, but this is expensive. It's okay. Ganun siya. Ano yung huling binigay? Balenciaga na sunglasses. Tapos ang pinipili, alam mo yung mga parang mga kabataan ngayon na mga kung ano nung korte. Tapos- Sabi ko, that's not for that. Tapos before that, Balenciaga na slip-on. Di ba? Sabi ko, kamahal naman yan. Chinelas lang yan. Sabi niya, hayaan mo naman. Yun nga, kaya nakakapag-suot ako ng branded. Yun nga. Otherwise, hindi naman siya Dahil makatikim otherwise, kami lang. gusto ako, hindi ako bibili. Sasayangan naman Hindi ako kami. bibili. Tapos, Yung si Angel, ganun din. tapos yung pala, yung tungkol doon sa yung offer nga ng music company,
na kung na dinecline nila, but with guidance also from their manager after na nag-uusap na kami. Alam niyo, magaling ang management. Sabi ng management, we will make a lot of money, sabi niya sa offer. Kasi siyempre may porsyento yan sila eh. 20% yata. Sabi nila, we will make a lot of money. You know, isang ganun lang, malaking money namin. Kung tatanggapin niyo yung offer ng ano, ng music company. Music company. Pero, sabi niya, nasa inyo ang desisyon, pero kung kami ang tatanungin niyo, Hindi rin. we'd rather na tuloy-tuloy. Kahit mas konti, pero tuloy-tuloy kaysa one time lang. Tapos, hindi mo alam kung anong future. Right now, you're making very good money. Tsaka isipin So, nyo, kung hindi mabuti yung manager na yon, sabihin lang, ano sige, sila? no, go ahead. Palagay mo na sa $1 million. Magkaroon sila ng 20%, di ba? Di magkano May na pera yun? na sila noon. Di ba? Oo. Ngayon, pero hindi, sabi, Magkano yun? sabi sa kanila, it's okay, might as well, let us continue. Continue lang, oo. Ngayon. Parang 2 million yata ang in-offer sa Yeah, 2 kanila. million. Sipin nyo yun. I mean, after taxes and after manager's fees and all that, of course, mababa na. Pero, ganun pa rin, makakabili at makakabili sana sila ng bahay. Tig-iisang bahay na sila. Tig-iisang bahay na sila. Pero, you know, lahat na pinagdadasal mo, kaya hindi sila nag-regret din sa ano nila. Hindi sila nag-regret sa decision nila. Hindi, tsaka alam din nila kasi na lahat, miski sila, alam nila na anything, we plan anything before we decide, we ask for the guidance. Lord, please guide us, yung gano'n. Our Yung kids are not, pagtira nga dito, di ba, naikwento na rin namin yun. Everything we do. Our kids are anything. not perfect. Nobody is. We are not perfect. Yes. Pero, mabubuti silang tao, mabubuting bata. Hindi sa komo anak namin. Mabubuti naman silang bata. Wala kaming reklamo sa mga bata na mga anak namin. Hindi adik, yung mga gano'n. At saka, yung bang may ano pa rin, may respeto sa amin, yun ang number 1. Kasi, syempre doon sa Amerika lalo, pagka ganyan ng may kumikita na, ay wala ka na, itsapuera ka na. Dahil kasi, para bang, diba yung ganun doon na, oh, it's my life. Gaganon ka ng anak mo. Diba? Yung mga makikita mo sa balita, sa mga ganyan. It's my life. Buhay ko to. Para ba silang nabuhay kung wala ka? Kung sino? Para bang pagsalita yung mga bata doon, hindi mga anak namin. Pero may mga bata na magsasalita. Hindi lahat, syempre. Pero may mga sitwasyon na sasabihin sa'yo ng anak mo, but it's my life. It's my room. Don't come in my room. Naku, hindi umaandar sa amin yan. Pagsasabihan ka ng mga anak mo doon, yung mga bata doon na lumaki, it's my room, don't come in my room. Pagka hindi ka kumatok. It's my right. Pag hindi ka kumatok. Kami, mga anak namin, tumandayan, walang lock ang door. Kasi yung bahay na yun, wala talagang lock. Ang may lock lang ang master bedroom. Ngayon, kung gusto mo palitan yung lock niya ay yung doorknob niya na may lock, yes, pwede. Pero sila tumanda na walang lock. Ang nakasara pero hindi. Kasi bata pa lang, pinagsabihan na namin na, kasi alam namin ang mga kalakaran na sa Amerika eh. So, pinalaki namin silang parang sa Pilipinas na hindi mo ako pwedeng sabihan na it's my room, it's my life, it's my right. You live in our house, you follow the rules. Kung may sarili kang bahay mo balang araw, then you have your own rules. And we will respect the rules in your house. But right now, you live under our care. You respect us, you follow our rules. Kaya hindi sila lumaki na gano'n na, ay, why are you in my room? Kasi gano'n mga bata doon, nakikita nyo yan sa sine. Totoo yan. Yung mga gano'n mga bata doon, kumbaga, kwarto ko to, hindi ka pwedeng pumasok. It's my right. Gano'n sila magsalita, hindi nila inisip na, kung baby ka pa, kung hindi kita inalagaan, paano ka naging tao ngayon? Gano'n ang mga bata. Meron pa, pagsasabihan yung magulang don't you know how to knock, Dad? Gaganunin. Pero mga bata never yan na ganyan. Kasi bata pa lang, inano na namin, tinuro na namin yung Filipino style. Tsaka doon, pagka umidad ng 18 years old, tapos gusto na umalis sa bahay, wala kang magagawa. Si Christian, nag-move out during the pandemic, so 22 siguro siya.
Yeah, 22. Mhm. Mga 22 siguro siya nag-move out. Basta't gusto nang mag-boom out doon, 18 years old, wala kang magagawa. Si Jay, kasi noon, kumikita na siya ng pera noon. So, kaya able na siya to move out and to live by himself. Ngayon si Jero lang choice because wala pa siya, hindi pa siya kumikita that time. Kumikita maliit lang. Maliit lang, so hindi niya afford. So ngayon, eventually, nung natapos na yung excitement ng pag-move out ni Chris, kasi syempre, ano yun, exciting na independent ka na, wala na yung nanay at tatay mo in your back all the time. Nung, humupa na yung excitement niya, sabi niya kay JR, Jay, huwag kang magmadaling mag-move out. Ang sarap-sarap nga ng buhay mo. Wala kang binabayaran. Wala kang binabayaran cable, internet, apartment, tubig, kuryente. Lahat, inisa-isa sa kanya. Oo nga, yeah, don't move out. You're lucky. I envy you. Sabi ni manager, do you wanna come back? Sabi ni Angel, no, I don't wanna come back. I can still stay at my mom's and mom and dad's home, no problem. I'm just telling you. But I'm just telling you na kumbaga, enjoyin mo as long as you can. Nagtatawanan sila. Hanggat pinatitira ka pa dyan. Ngayon, dahil ang Lake Elsinore ay malayo sa, kumbaga, LA. malayo sa LA, their work, their everything is in LA. Ayaw nila tumira sa Lake Elsinore. Kaya, minabuti namin na kung anong desisyon nila na nagsama sila sa isang apartment doon sa LA. Kasi noon guys, hindi talaga ako makatulog. Dati dalawa pa sila magdadrive sa LA kasi mga recording studios na sa LA eh. So gabi na yan, usually gabi na yung this oras kasi mas mura yata ang per hour pagka ganon kaysa yung busy time during the day. So kung alauna na alas 2 na sila magdadrive pa sa Lake Elsinore, isang oras mahigit. Tapos may pasok pa ako the next day, hindi ako makatulog until marinig ko na nagbukas ng garahe, pumasok na sila, tatayo pa ko, you guys okay? Yeah, we're okay, mom, are you still awake? So, the fact na nasa LA na sila mismo, and with God's help and guidance, nakakahinga na ako na, okay, hindi sila magdadrive ng malayo. Tapusin na natin to, guys. Guys, nagbibling na naman ang battery, Nag-iinit na. Nag-iinit na puwit ko dito. Saan daw dalan ko? Sorry guys, kung doon ako tumitingin, dapat yata dito. Kasi sabi ko sa inyo, pag ito na umpisahan. Ayaw mo na nagkukwento ako. Pwede. Ano nga? Naiiyak pa siya. Hindi. Lagi niya ako sa magkwento ka mamaya ha. Pag kumain tayo, magkwento ka. Gusto niya rin. Aba meron nga si si Leo nga kung tawagin ka nga, Miriam Defensor gusto niya raw narinig. I hope it's something positive. Yun naman gusto niya. Bright naman si si Miriam. Hindi, kasi pareho kami ng punto dahil Ilongga si Miriam Defensor. Pero ganyan yan guys, kahit natutulog na, kwentuhan mo muna ako kwentuhan mo muna ako. Ganun lang naman Siyempre, di ba, mag-asawa kayo. Siyempre, kayong dalawa na lang ang alangan namang, anak, kwentuhan mo ako. Matatanda na yung anak namin. Grown up na sila. Di kami dalawa na lang, kwentuhan mo ako. Kahit nagda-drive, kwentuhan mo ako. Kung minsan, di ba, kahit anong daldal mo, may time din ayaw mo magsalita. Inantok ako. Tapos sabihin sa kanya, bakit? Na-discharge na? Discharge na yung battery mo? Minsan hindi ko pa mag-gets. Anong na-discharge? Kasi pag discharge na board, ang iniisip ko kagad, pasyente. Na-discharge na ba yung pasyente mo? Discharge na discharge? Yung pala yung battery ko daw kasi tahimik ako. Di ba ganun lang? Siyempre, dalawa na lang kayo. Di kayong dalawa na lang magkwentuhan. Kayo hindi, pero sa totoo lang, sinong best friend mo? Ikaw, siyempre. Hindi kami mag-best friend kami, guys. Diba? Dahil kasi, sinong taong nakakaalam lahat ng sekreto ko, lahat ng baho ko, lahat. Siya lang. Lahat nga daw naamoy. O sige na guys, namatayan na kami ng battery na naman. Pangalawang battery na yan. Bye, lagi namang dalawang battery. Ngayon guys, kung naano kayo sa kwento ko. Kung hindi kayo nasisihan sa namin skip na lang. Sa kaintuhan natin. Skip, ganon. Skip. O di kaya, para makatulong sa channel namin, i-mute nyo na lang.
Habang may ginagawa kayo, tapos naka-on lang siya. Hayaan nyo lang naka-on. Pero i-mute nyo para hindi nakakarindi ang boses ko. Anyway guys, salamat. Maraming salamat. Salamat. Thank you, Lord. Thank you guys. Thank you, Lord. Alam nyo ba guys, dahil sa kapapanood nyo, nakakabili na kami ng bigas at ulam. Thank you, Ito Lord. guys, from YouTube na to. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi, ang start lang naman ng YouTube natin sa ano mo, yung Hindi, wala, katuwaan lang. Oo. Hindi Tapos naman. yung first sweldo mo, like 3 months after, I think 3 months after na nag-start kami ng YouTube, may first sweldo siya, 1 cent. 1 US cent. No kidding. 1 US cent. 1 cent, hindi 10 cents. 1 cent. Pero ano, pasenti-senti mo, ano rin yan, pagka dumami, volume, Naging dadami rin $1. yan, magiging dollar din yan. Eh, ang dollar magkano na ngayon? 58 pesos. Oo. Oh. Yung 99, walang isang pera, hindi rin magiging $1 yun. Oh, see? Kanya So, kahit isa-isang importante yung pera, 1 cent. pa isa-isang pera, Ang tuma namin, no? parang in check, 'di ba? Ang in check pag nagnegosyo, hindi valid daw na isa-isang pera lang ang kita nila. Isa-isa pera, pasok dami, pagka volume daw. Dami pera, dami piso. Pero pagka Pilipino na kung gusto, pagka yung profit, gusto nila piso agad. O gusto piso, profit. Wala namang benta. Walang pera. Walang pera. Tama. Kami Chinese, di bale isang pera lang, sabing gano'n. Pero volume, pasok dami, pera isang pera, dami peso. Kaya sila mayayaman. Kaya sila mabayan. Yun ang talagang business, ano. Pero kagandahan nitong YouTube, guys, hindi na uso kasi ngayon ang mga photo album, di ba? Ang memories namin is intact. Free lang naman, wala namang monthly payment ng YouTube. Lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, nasa YouTube. Kung minsan, nanonood ako ng mga luma naming YouTube, reminisce, mga memories, at saka kahit yung mga videos namin ng mga luto, para maalala mo naalala ko nung nagluto kami nito. Ay, ang sarap nito makapagluto nga ulit. Parang album, di ba? Yung mga album, babalikan yung mga lumang picture. Babacktrack mo. Wala namang bayad ang YouTube. Pwede kang mag-store ng memories mo dyan. Di, ang ganda. Tapos, eventually, kikita ka. Katulad nga namin. Nag-umpisa sa isang pera. Oo. Di ba? Ngayon, naging Pero ngayon, pera. naging dollar na. Pero maliit lang. Maliit lang, pero hindi na isa-isang pera. Nakakatulong. Excuse. We have to be honest, nakakatulong yun. Kaya we are thanking you. Nanonood kayo, nagko-comment. Pero more than anything, I think yung sabi nga ng mga tao, mabuburiyo kayo pag nag-retire kayo. Kami, hindi naman kami ganyang tao kasi we are homebodies. Hindi, tsaka sa totoo lang, miski dadalawa lang kami, masaya kami. Masaya kami. Ganito kami guys, may camera at wala. Yeah. Tapos, the fact na pag may nag-comment na mga positive na nakaka-inspire o na-inspire sila, pati kami na talagang nakakatuwa. Parang it boosts our ang aming moral. Tapos, it helps us na may kausap kami, no? Yung mga nagsasabi na ano raw sila, nalilibang, tsaka nasisiyahan. Or inaantay nila. Inaantay namin yung yung susunod yung vlog, ganon. Yung iba bago magtrabaho, papasok sa trabaho, manonood. Meron akong tatlo, mga friend ko na ganon. Bago pumasok ng trabaho, panonoorin. Pagdating sa trabaho, lunch break, ikukwento na sa akin kung ano yung pinanood. Tapos, or yung mga pag-uwi naman sa bahay. Yun nga, nai-inspire daw sila dahil sa panonood ng vlog namin, which is, we are very, very thankful. Dahil kasi kayo, ganun din, na you guys give us inspiration. Para makagawa din kami ng ganito, na para rin maibigay, ma-share namin yung kasiyahan namin sa inyo. Yun. So, thank you guys. Kaya without you,
we are nothing. Wala kami dito. Okay? So, Thank you guys. God bless you. maraming salamat. Thank you God so bless much. you. God bless us all. Amen. Till our next video. Bye-bye. Bye. Teka. Dito tayo muna. Ano? Ay, blue pala tayo ngayon ah. Paano naman tagilid ka rin doon? Tagilid ka din doon. Yan. Oh. Pero ang kadikit yung ulong ganyan. Okay. Ah, thank you, Lord. Ay, salamat.